Hello po, good morning pasting lahat. Welcome back na sa YouTube channel. For today's video, akin pong ibabahagi sa inyo yung mga bagay na dapat po natin gawin para po mas madaling maglandi at yung mga inahing baboy pagkatapos magwalay na kanyang mga biik. So kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. Ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung mga pamamaraan na atin po dapat gawin para po yung mga inahing baboy, sila po ay madali pong maglandi pagkatapos magwalay. Importante kasi na yung ating mga inahing baboy pagkatapos magwalay, sila po ay maglandi agad. Nang sa ganon, sila po ay mabuntis agad po mga kaibigan. Mas atin pong ipaikli yung dry period natin mga inahing baboy. Kasi pag sobrang mahaba po yung dry period natin mga inahing baboy mga kaibigan, o mas masyadong mahaba yung panahon na hindi sila buntis, tayo po ay manulugi po sa papagkain ng feeds po sa ating mga inahing baboy. Kaya mas maganda atin pong paiklihin yung panahon na sila po dry period para sila po ay mabuntis agad po mga kaibigan. So dapat yung pong gawin 25 days or 5 days bago magwalay, kayo po ay magpurga na po sa mga inahing baboy nyo. And then after 2 to 3 days or 28 days, kayo po ay magbigay po ng vitamin B complex 5 ml, vitamin ADE 5 ml din po mga kaibigan. Doon naman po sa pagpurga, depende yan sa katawan ng mga inahing baboy. Kung okay po yung katawan ng inahing baboy nyo, pwedeng huwag nyo na pong purgahin. Pagdating po ng day 28, diretso na po kayo magbigay ng vitamin B complex at saka vitamin ADE 5 ml po mga kaibigan bawat isa. Pagdating po ng day 30 o araw ng walay, huwag nyo munang pakainin yung mga inahing baboy nyo. And then, yung inahing baboy nyo po, ilabas nyo po sa farrowing pen para yung biik po yung maiwan sa loob ng farrowing pen para hindi po ma-stress masyado yung mga biik. Kinabukasan after magwalay mga kaibigan, ang dapat yung ipapakain sa mga inahing baboy nyo ay ganun pa rin. Lactating feeds o milk maker feeds o kahit anong paggatas na feeds ang inyong ipapakain. Huwag po kayo mag-alala doon po sa mga gatas po sa kanyang dede. Kasi habang dumadaan yung mga araw, dahan-dahan piyang ma-absorb ng katawan ng mga inahing baboy. So, dahan-dahan po mawawala yung gatas ng dede. Kasi yung iba kasi sila po yung natatakot magbigay ng lactating feeds o kaya milk maker feeds. Kasi daw po, wala na pong biik na dumidede. Pero yung gatas kaya ng dede ay marami pa po. Yan po, ang sabi ko po, huwag po kayong mag-alala. Kasi po, based sa experience ko po mga kaibigan, yung mga gatas na yan po ay mawawala pong kusa. Kasi yan po ay ma-absorb ng katawan natin mga inahing baboy. Kaya mas madali po silang makarecover. Hindi po sila masyadong malulugon. Hindi po sila aabutan ng ilang linggo o ilang buwan bago po maglandi mga kaibigan. Kaya day 1 to day 10 yan, average of 2 kilos per day. Kasi po, yan po yung range na dapat po sila po mabulugan sa mga panahon na iyan. Based sa experience ko po mga kaibigan, between day 5 to day 6 after walay ng mga biik niya, sila po ay nag-standing heat na. Kaya, sa mga panahon na iyan, akin na po silang pinubulugan. So, pagdating po ng day 7, day 8, tapos na silang nabulugan po mga kaibigan. So, pag katapos mabulugan, atin na pong papakainin ng breeder feeds o kaya gestating feeds yung ating mga inahing baboy po mga kaibigan. So, yung mga pamaraan na yan po ay subok na po sa aking pong pag-alaga ng mga inahing baboy para po sila po ay mas madaling maglandi at hindi po aabutan ng ilang linggo bago po makastahan po mga kaibigan. So, yan po ating vlog ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.